Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Webes ng gabi. Mga Lodi, at grabe ang mga balita natin ngayon. Yung update natin ngayon medyo malupit. Mga idol, no? Merong mga bansang mukhang may magkakampi na mag-aaway mga idol Sa news natin ngayon, mga loads, no? So grabe. So matindi ang mga balita natin syempre, pero bago ang lahat mga idol, sana palike ng ating video mga loads, palambing naman. Napaka-importanting bagay niyan sa ating YouTube channel. At syempre kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, update, no, crypto news, trending news, global news, mga idol, subscribe na kayo sa ating channel. Okay, no? So bago tayo mag-news, check muna natin ang chart natin. So sa ngayon wala pa tayong position, ganun pa rin kanina, hindi ako makachempo, ang pangit, ang boring ng ngayon, ng galaw. No, hintay tayo mamaya, mga idol, bantay-bantay lang tayo, okay? So punta na tayo sa balita natin. Unahin na natin tong local natin, mga idol, kasi marami nagko-comment dito. No, parang wala rin daw kwenta yung nag-standing ovation. Nag-standing ovation dito, 'di ba? Yung pagkasabi ni President Marcos na yung system loss iba, hindi na idadagdag, no, sa bill ng retail ng mga consumer. Okay? So nagtayuan, yun, palakpakan. No, pero wala rin palang kwenta daw 'yun, mga idol. Kasi sabi dito ni Manny B. Paningilinan, no, yung isa sa mga head, no, chairman and CEO ng Manila Electric Company, mga idol. Sabi niya, it's not a small matter. Kumbaga, hindi maliit na bagay yung gusto mo mangyari. Parang ganun yung sinabi niya. Hindi maliit na bagay yan. Sino magbabayad niyan? Kung hindi babawas sa mga tao, sabi, sino magbabayad? The industry? It's going to cost tens of billions of pesos. So, sino magbabayad? Ganun yung sinabi ni Manny Pangilinan. So, dapat merong reply dito si Bongbong kasi siya yung siya yung nagsabi nun 'Di ba? So proud na proud siya nun Nagtayuan yung mga tao, nagsigawan, nagpalakpakan. 'Di ba? So para saan 'yun? Kung binasag agad ni Manny Pangilinan, mga idol. 'Di ba? So hindi yun mangyayari ata, mga lods, no? Ayun yung sinasabi dito, mga idol, kasi nasa batas po yun Alam ko meron sa batas noon na pwedeng ipasa sa mga consumer. Pero may limit lang yung pwedeng ipasa, yun yung nasa batas Parang narinig ko lang kanina sa news, no, na may limit, no? Pero ito ang tanong, kung anong sagot ang gagawin ni Bongbong dito sa comment ni Manny Pangilinan. Presidente siya ng Pilipinas. 'Di ba? So, ayan ang hintayin natin. Kasi syempre, sabi nga naman, sino magbabayad nun? Billion-billion yun Ikaw? Oh, 'di ba? Ikaw magbabayad? Yung sabi dito, the industry. Oh, paano? Paano? We are not going to make it. Ayun pa nga yung sabi ni Manny Pangilinan sa huli. May comment pa siya na ganun it will cost tens of billions of pesos, 'di ba? Kung ganun yung mangyayari, we are not going to make it. Parang ganun yung sabi ni Manny Pangilinan dito. So, ayan, kayo anong comment niyo dito? Kasi para sa akin maganda pa rin yung sinabi ni Marcoleta, no, yung kanyang yung kanyang suggestion noon. Ano ba yung suggestion niya? Imbis na ibigay mo sa ayuda, imbis na ibigay mo sa mga basta 'di ba may ganun akap o something, basta yung mga pinagmamalaki nila mga ayuda, ang gawin doon, mga idol, lahat ibawas na lang sa bill ng mga consumer. 'Di ba? Imbis na ipamigay mo ng cash, ang gagawin lahat, kunyari, ang pinamimigay na cash, kung lahat naman ng tao may ayuda, 'di ba? Kunyari, ang pinamimigay na cash is 2,000 isang tao, isang pamilya na naka-register. So, ang gusto ni Marcoleta nun, hindi na ibibigay ng cash, ibabawas na lang sa bill nyo sa kuryente yung 2,000. 'Di ba? So, ayun, mas maganda yun para sa akin. 'Di ba? Kung gano'n yung mangyayari, hindi pa magkakagulo kasi lahat naman nakalista. Kasi ang nireklamo ng iba diyan sa mga ayuda yung kamag-anak lang ng mga taga-barangay na nililista, mga kamag-anak, tropa, tropang dikit,
'Di ba? Kumpare-kumare sila lang yung mga nakalista do'n. O kung gano'n yung mangyayari, ibabawas na lang sa bill ng Meralco, mas maganda 'yun, 'di ba? So kasi ngayon halos kahit maliit na bahay umabot na ng 1,000 eh, 'di ba? Kahit na maliit na bahay, lampas 1,000 na yung bill kahit na electric pan lang yung ginagamit, umabot ng 1,000 isang buwan, 'di ba? Lalo pa yung mga siyempre yung mga malalakas kumonsumo alam na nila 'yon, mababawasan ng halimbawa 2,000 yung kanilang mga bill sa kuryente o 'di ba? So, akin mas maganda 'yon kaysa yung ipo-force mo mismo yung Meralco, 'no, na tanggalin yung, system loss. Yung system loss kasi mga idol ayan yung mga nakaw na kuryente, eh. Ayan yung mga jumper na hindi nahuhuli ng Meralco kaya ipinapasa sa mga consumer. Ayan yung mga 'yun, 'di ba? Alam niyo na ngayon. So, yung 'pag may kapitbahay kayong mga may jumper diyan, tsitahin niyo. Tangina niyo ako nagbabayad ng kuryente niyo, 'di ba? So, ayan 'yun mga lodi. Kasi sabi nga ng iba, hindi naman namin kasalanan kung may system loss, ba't sa'min niyo sinisingil? Dapat galingan niyo yung paghanap ng may mga jumper. Gano'n daw, 'no? Kaya lang siyempre hindi na maano ng Meralco 'yun. Kasi sa totoo lang mga idol, kapag pumasok ka sa mga iskinita-iskinita o yung sa mga malalaking basta yung mga gano'n, mahihirapan na rin 'yan, eh, kasi yung mga Pinoy talaga madiskarte 'yan, mga lodi. Aminin na natin na meron talagang umiilegal na kuryente kahit saang lugar, mga lods, 'no? At, wala na silang magagawa diyan. Kumbaga tinanggap na siguro nila kaya binawas na lang nila sa mga consumer. Hindi na natin kaya mahanap lahat 'yan, eh. Ano na lang natin, bawasan lang natin sa mga consumer. Gano'n na yung ginawa nila, 'di ba? So, ayan 'yun mga idol. So, anong mangyayari, ang inaabangan ko dito yung magiging sagot 'no ng presidente dito 'no, sa comment ni Manny Pangilinan. Kasi siyempre ikaw nagsabi niyan, eh, 'di ba? Pinangako mo 'yan, standing ovation pa yung mga tao sa iyo, eh, pati ako napayon. Yung 'pag gano'n ako nanonood ako, eh. 'Yun, tama 'yan, napagano'n ako kung 'yun pala, malabo pa pala sa sabaw ng pusit 'yan mga idol na mangyari if ever, 'di ba? So, sayang lang yung hype. Sayang yung hype mga idol. O anong gagawin natin ngayon? 'Di ba? Hintayin natin yung comment ni Auntie Claire ni ay natawa ako parang may sinabi kasi si si Amy Marcos kay kay Auntie Claire, eh. Sabi niya ICC daw si Auntie Claire, 'no? Impact ang Claire Castro sabi. Napanood ko lang kanina natawa parang nung nag-comment si Auntie Claire sa gano'ng issue, putik nakita ko na parang gigil na gigil, eh. Ang kulit talaga ng Pilipinas mga idol 'no, masyadong entertaining 'no, antindi-antindi yung nangyayari sa Pilipinas. So ayan, hintayin natin kung si Bongbong ba yung magko-comment o si Auntie Claire. Grabe naman, ba't naman ginanon niyo si Auntie Claire, impact ang Claire Castro daw yung ICC. Grabe naman kayo. So ayan, ito na tayo. Mga lods, 'no, sa geopolitical tayo, bansa-bansa na tayo. China forbids all billionaires to invest in the US. China says the US is no more safe place for them, 'no? Yung mga bilyonaryo ng mga Chinese, pinagbawal na ni Xi Jinping na mag-invest sa USA. Mga idol, wag kayo diyan. Sabi ng China, wag kayo diyan, hindi na safe diyan sa USA. Ayun yung sinabi, no? Siyempre mga idol, kalaban niya yun, eh. Pwede, pero pwedeng tama siya, pero pwedeng hindi, no? So pinagbawalan niya yung mga billionaire niya na mag-invest sa US. At speaking of China, mga lodi, ito yung pinakamakulit na nangyari ngayong araw, mga lodi. Iran strikes Chinese company building in Kuwait, killing one. Tandaan nyo mga idol, ang Iran at China is allied yan. No? So, na-atake ng Iran yung building, yung company building ng China sa Kuwait,
no? At meron silang napatay na isa. Tuntua ako dito sa ano na 'to, sa ano bang tawag sa mga ganito, mga drawing, nakalimutan ko sa dyaryo, meron ni-report ko 'to dati ata, nakalimutan ko yung pangalan, Basta ayan, oo. Sorry, nag-sorry yung Iran sa ano, kay Xi Jinping. Hindi naman sadya, lumiko yung missile, ayan mga lods, oo. On this evening news, it was an accident. We hit that Chinese company building in Kuwait by pure mistake. Iran is not seeking any confrontation with China. The regime's diplomacy nil when it hurts the wallet, posture when it doesn't. So ano mga lods, ito siguro hindi malamang hindi naman nila talaga hindi nila inano yun. Talagang pinlano kasi nagsusupply nga yung China sa kanila ng mga weapon, 'Di ba? So ano mangyayari dito? Hintayin din natin, kung ano yung maging reaksyon ng China diyan. Eto na. Eto na mga idol, no? Ito good news to mga lods, kasi siguro alam rin ni Larry Pink na medyo nasa bottom na tayo. No, sabi ng BlackRock ngayon, BlackRock ETF buys 89,830,000 worth of Bitcoin, no? So mga nasa 1,000 plus Bitcoin 'yan, 1,400 Bitcoin pieces, parang ganon. No, bumili yung BlackRock, no? So bullish ngayon ang BlackRock pagdating sa Bitcoin. At eto naman, SHIB and 29 other coins now accepted by Dubai-based major airline for payment. So, yung Emirates, mga idol, tumatanggap na sila, no, ng hindi lang Bitcoin, 29 coins, no? Kasali ang ito na yung mga yon, no? Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum, syempre yung ating stablecoin na USDT, XRP, stablecoin na USDC, Doge, BCH, Cardano, Link, Litecoin, PiUSD, Kronos, no, Uniswap, ayan, Polkadot, Abe, no, Algorand, Filecoin, CRB, ano CRB? Ano to, Honda yan, COMP, Theta, ENJ, SNX, Ape, no? Ape coin, tumatanggap sila ng Ape coin. LRC, WBTC, FYI, YFI pala, sorry. YFI, KSM, tsaka KNC and Lion. Ayan yung mga tinatanggap nila. According to the release, customers with a Crypto.com account booking on the Emirates website and its app can utilize Crypto.com Pay at checkout. This is available to eligible UAE residents for booking price and settled in Emirati dirham. Ayan mga idol, no? So good news 'yan. Syempre, lahat ng kasama ritong coins is pwedeng i-post yung balita na 'yan dahil kasama sila, no? So good news 'yan sa lahat ng nandiyan. Syempre nandiyan din yung XRP, yung Doge, Cardano, Solana. Walang Solana? Nabanggit ko ba yung Solana? Wala yung Solana dito. Bakit? Oo nga, siguro, hindi ko alam ba't Solana dito. Mga idol. Ayan, wala. Pero good news, no? Adoption kasi yan, mga idol. So, maganda yung balita yan pagdating sa crypto. No? Kaya nga sabi dito, SHIB pump 30,000%. Shibarium lover say something. No? Ano bang nangyari sa SHIB? Wala naman nakalagay, Tignan natin kung nangyari sa SHIB ngayon. Maraming hype ngayon sa SHIB, parang bumalik yung hype ng SHIB, no? Lahat dati kahit mga meme coins nawala na yung hype nila. No, ngayon medyo bumabalik-balik lalo na yung Shiba Inu. Dahil dun sa whale na yon, yung nakaraan. So hindi naman 3,000% mga idol. Sakto lang. Umangat lang siya noon, no? Yung sa whale. Pero ngayon bumalik na siya, kita nyo. Pero kung ikukumpara niyo sa 7 days, tumaas pa rin siya 9%. At sa isang buwan, 8% pa rin ang tinaas niya, mga idol. Goods pa rin yan, no? Pagdating sa SHIB. So, ayan. Tapos, eto na. Alam niyo si Senator Elizabeth Warren, grabe yung mga talagang gigil na gigil siya sa Clarity Act. Ayaw niya talaga may pasa, no?
Senator Elizabeth Warren is now publicly campaigning to kill the Bitcoin Clarity Act. Crypto has already spent $200 million on primary election campaigns and they're on target to spend more, sabi niya. It is very valuable to the crypto industry to own a senator or two. They run negative ads. Why do they need to spend that kind of money? She's trying to kill the bill by any means necessary. So talagang parang halatang-halata si Madam. No, kasi mga idol, kung ikaw tunay ka na nagmamalasakit, no, kahit sa mga crypto holders, mga idol, hindi mo dapat ang gagawin mo, hindi mo papatayin yung batas. Pwede kang mag-suggest ng mas nakakaganda dun sa batas, o kaya i-improve natin yan kasi pangit yan mali ito ganito yan Kailangan natin ng batas sa crypto kaya dapat ayusin natin. Ganon, hindi yung patayin mo yung batas, ganon, hindi ganon mga idol, no? Kung talagang gusto mo talaga, no, o hindi ka talaga against doon, kasi parang halatang-halata na si Madam na talagang gusto niyang patayin yung Clarity Act, mga lord. Sabi nga, kung talagang matino ka, hindi mo gustong patayin yon. Dapat, ang gawin mo, paunladin mo yung, pagandahin mo yung batas na yon para maipasa siya sa gusto mo. Sa gusto mong paraan, hindi mo kailangan siyang patayin. 'Di ba mga idol? Ano sa tingin niyo? So ayun nga no, medyo gigil na gigil si Senator Elizabeth Warren sa Clarity Act na. So ayan invite natin. So punta naman tayo dito sa good news naman tayo ng sa crypto, sa XRP Ledger pala. Apple is now on the XRP Ledger. Nako, dahil pa naman na-hack sa Apple. No, Apple is now on the XRP Ledger. Tokenized Apple share have officially launched on XRP Ledger. So adoption to sa XRP Ledger. It's another step forward. It's another step toward a future where the world's biggest assets move on blockchain networks 24/7, borderless and without the old financial rails. And the tokenization era isn't coming, it's already here. Ayan yun mga lods. So partnership adoption ng XRP Ledger at Apple. So alam niyo naman kung gaano kalaki ang Apple, mga idol. So nasa XRP Ledger na. Tokenize na sila dyan. At eto, matindi tong news na to sa Daily Coin Mabigat to mga idol. Mastercard's Ripple Link fuels 235 trillion XRP payments projection. Mastercard works with Ripple has renewed speculation about XRP's multi-trillion dollar role in the future digital payment. So, alam niyo naman yung Mastercard, mga lodi, talagang ano na yan, tawag dito, matagal ng partner ng Ripple yan ng XRP. So, goods na goods to at patuloy pa silang umuunlad at mas lumalalim pa yung paggamit sa XRP payments o sa XRP, no? So, maganda yan mga lods, no? Goods na goods. At dito naman, nako, eto mabigat, BRICS, mga idol. Oh, nabanggit sa document ng BRICS yung XRP Ledger mga lods Oh, 1, 2, 3. Million, billion, trillion. O ayan 30 trillion dollars plus. BRICS just mentioned XRP by name. A BRICS Business Council report cited the XRP Ledger as the escrow system for trade facilitating funds. No? So, wala pa tong kasiguraduhan. Siyempre. Pero kaya nga, ano to kumbaga, andyan yan Although hindi pa siya hindi pa siya ginagamit o umiepekto ngayon, hindi pa natin alam mga idol Pero once na yan mangyari, mga lods matindi. Matindi yung mangyayari sa XRP. So syempre goods na goods yan sa ating XRP, di ba? So punta tayo sa mga comment nyo, mga idol. Ngayong gabi ng Webes. Wait lang may nag-chat sa akin
Okay. Saan tayo? Eto tayo mga lods. So actually medyo maaga pa ngayon mga lods, no? Mamaya niyo 'to mapapanood mga I don't know ano oras ko 'to i-upload, 8 or 9, no? Pero gabi na, 6:00 na eh. Ayan Singkong Duling, sabi rito ni Singkong Duling, baka boss baka nabigyan na ng padulas. Oh, naku mukhang nagbigay na ng padulas yung Binance kaya pumayag na, no? Nabalik na sa ating browser. Si Mentor Jerry, Ice Idol, goods yan para sa mga traders sa Pinas. O, ayan goods na goods. Joseph Berdin, shoutout sa iyo, Pilhabis. Goods yan, Lods. Nagbalik na si Binance. Shoutout po at salamat sa update, sabi ni Idol. Sabi ni Skylab, alright, balik Binance na. Si Edwin Mangaba, shoutout sa iyo, si Meow, si Idol. Dapat dyan na lang itayo yung Paksilika sa Pag-asa Island para Matic US ang tatamaan. Pwede, no? No, doon nila ilagay, no? Kaya lang hindi nasa gitna tayo, nasa Tarlac eh, no? Grabe. Marami pang issue diyan sa Paksilica mga idol. Medyo malalim kasi yan mga lods eh, no? At onti lang yung nilalabas nila sa mainstream media. Hindi nila sinasabi kung ano ba talaga yung ganun. Kasi syempre dapat kung may pirmahan diyan, syempre dapat alam ng lahat no kung ano yung nakapaloob doon. Kaya lang hindi pa nila masyadong nilalabas. So medyo mahirap pa mag-comment. Pero sa surface kung titingnan natin, ayun nga yung mga binanggit ko no tungkol doon. Chinese warship inside Philippine water, pwede na i-consider na military activity na yan at violation of territorial boundary ng Pinas at violation of international law. Yang ginagawa ng mga yan, communist na singkit na yan, sabi ni Idol Clavis, no? Okay, nabalik na yung Binance sa Pinas. Ano kaya ang mga pinag-uusapan para maibalik yung Binance sa Pinas at magkano kaya yung hiningi kay CC na bayad? Isa pa yun, no? Talagang pagka ganun, iisipin natin may ganun eh, no? Kasi 'di ba hinihingan ng bayad yung mga exchange na nag-ooperate sa Pinas ng walang permit? Yes po, no? 'Di ba yung nakaraan nga merong 3 na pinagmulta nila ng 20 million pesos, 'di ba? Kaya lang hindi nila sinabi kung ano-ano yung mga crypto exchange na yun, 'di ba? Tapos ngayon bumalik na yung bigla yung Binance. Baka kasama yung Binance dun sa 3. Yan din siguro yung dahilan kaya hindi umalis sa posisyon niya yung si Jerome para makaboto pa rin siya ng kontra sa gusto ni Trump. Yes, no? Andun pa rin si Jerome eh. Kahit na hindi na siya yung chairman, mga lord, sa mga hindi nakakaalam, andun pa rin si Jerome Powell. Isa pa rin siya sa mga board member. Hindi siya nag-resign. King Shangsheng, shoutout sa iyo. Romel Babiera, shoutout sa iyo. Si Peng Wakecoin, si Aldrin Matalog. Pero nakaban pa rin si Binance kaya lang siguro na-access gawa ng partnership sa Black Scholes. Pwede mga lods. Pero na-access mo na siya eh. Pwede ka na mag-login. Pwede ka na gumamit, di ba? Idol, happy na ang madlang Pinoy traders. Fully operational lang Binance. Si ano yun si Rich Miggy, shoutout sa iyo. Pengkalag, shoutout sa iyo. Si Cerezo Joy Neal. Si Anli Popcorn, lipat na tayo sa Binance, sabi ni Idol. Hindi ako, hindi, no? Meron akong Binance, pero sa BitGet kasi, ang tinuturing ko kasi, yung Binance kasi ganito, mga lods, no? Para sa akin, yung Binance, safe dyan. Kung kunyari, wala kang pambili ng cold wallet, no? Kumbaga, walang-wala ka talagang pambili, no? Ng cold wallet, ng hot wallet, o kung ano man, mga idol. Yung Binance, no? Dahil siya nga ang pinakamalaki na crypto exchange sa buong mundo, kumbaga meron siyang tibay na parang naka sa kanya kumbaga nakatatak na sa kanya. Pwede ka mag-hold siguro doon ng asset mo, no, sa crypto exchange na yun. Kasi kapag ang Binance mga lodi na-bankrupt, ibig sabihin niya huwag na tayo mag-crypto lahat sa buong mundo mga idol. No, parang ganun katibay yung Binance, no? Kaya ako mas kumbaga pwede ako maglagay ng asset sa Binance, pero kung magti-trade ako, magsi-swap ako, magka-copy trade ako, bot trading o kung ano man, sa BitGet pa rin ako. No, kasi ang BitGet kasi madaling gamitin, mabilis, mura din mga idol, no? At yun, ayun lang yung sa akin. No? Although hindi naman kasi problema sa akin kung hindi ko siya ma-access sa browser kasi
Na-access ko naman siya sa Opera browser ko, no? Ayan lang siya. At madali naman siyang gamitin for me, no? So, dito pa rin ako. Always watching, boss, sabi ni Carlo Bautista. Sensitive yung issue ng protection sa devs. On one hand, pag di sila protected, walang magde-develop ng tech. On the other hand, ang problema naman is pag alam na protected sila, sila naman pasimuno ng rug pull. Hindi natin masabi yan, idol, kasi may batas pa rin dun eh. No, kasi meron kasi yung mga developers lang na hindi humahawak ng parang mga asset ganun. Parang may ganun yun, mga lods eh. Hindi ko pa nabanggit yun. Alam ko nabanggit ko yun eh. Yung mismong mga developers lang talaga. Pero yung may access dun sa mga pera-pera, iba yun. Mga idol, no? Basura man. Maganda sa Binance kahit maliit asset mo, pwede mo stake, sabi ni Idol. Sela Bila, shoutout sa'yo. Yap, open na Binance. Trade ako iyan ng Doge, sabi ni Long Lasting. Sinoyma Gamings. Yan. Hindi kasi kanina may yung tito ko pumunta, naningil. Naningil kasi pinalinis ko yung bubong ko nung nakaraan. Sabi ko to, linisin mo yan ha, buta na lang kita. Kasi nga 'di ba nung umulan, yung aking bubong, yung gutter, yung tawag doon, alulod, napupuno na ng dahon ng mangga kasi may dahon kami ng mangga sa likod eh. So pinalinis ko sa kanya. Ayun yun. Kaya yun, nagsisingil na ako, Jeb, merienda na ako, sabi niya. Si Jeff Magno, the return of comeback, sabi ni Idol. Santos Jandel, shoutout sa iyo. Si Books, si Mr. Ads, Idol, shoutout sa iyo. Sana champion kahit dito lang. Nako, hindi, Idol, na sa'yo. Nagamit ko Binance Loads at nakaipon ako ng coins dahil sa Binance community. BTC Loads, pag nag-ipon ako, umpisa sa 0. Alam ko matagal yun, pero mag-DCA ako every month, maliit lang, sabi ni Boss Robo, nasa first phase pa lang tayo sa BTC, sabi niya. Nanood ka pala kay Boss Robo Nakaraan nanood daw, kaya lang di ko siya nakita nagpo-position eh. Tapos inaantok na ako. Grabe. No, kaya hindi ko alam yun eh. Needs loads ng Binance Wallet. Sila para makasali sa Polymarket. Hindi ako, naman, kailangan yun. Kung magkakaroon man ng prediction market yung Binance, syempre kailangan may account ka sa Binance. No, hindi ko alam kasi parang hindi ko alam kung isa lang yung Binance na crypto exchange sa mismong Polymarket, kasi malamang ayun yung wallet na gagamitin mo eh. 'Di ba? Kumbaga nakakonekta yung Binance mo dun sa application na prediction market nila. So kunyari magdi-deposit ka, magwi-withdraw ka, doon ka na. Kumbaga may bridge na yun doon. So hindi natin alam kung ano mangyayari, no? So sana magkaroon ng Binance sa Binance PH, kasi Binance US lang yung nag-request ng prediction market ng ng Binance eh. Pero once na magkaroon yun sa US, mga idol, malamang magkakaroon na lahat yun, 'di ba? So, ayun ang news natin ngayong gabi, mga idol, no? So, sana mga loads like yung ating video. At syempre, subscribe kayo sa channel natin, click nyo yung notification bell. Araw-araw naman tayo gumagawa ng video, nag-update sa inyo. No? So, ayun lang mga idol. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga loads. Magandang araw sa inyong lahat. What's up? Umabol si Boy WhatsApp, ito atakbo eh. Okay, babayo mga idol, kita-kits, love you all.